Personally, masasabi ko po yung huling dalawang preaching, talagang grabe po ang impact. Amen po ba? Nag-notes po ba kayo? Ang ganda po ng mga preaching, no? So in week 1, natutunan po natin ay the foundation, no, start with what is revealed. Na-discover natin na wala tayong ibang pagsisimulan kundi sa revealed will of God found in His Word. No, na-discover natin that direction begins with devotion. Bago magbigay si God ng assignment, gusto muna niya ng alignment. At His Word is the foundation of His will. Amen po ba? Naalala po? Okay? In week 2 naman po, we learned the transformation. Okay? Na kapag naintindihan mo ang mercy ng Diyos, our natural response is surrender. Okay? We become living sacrifices. Nare-renew ang mga isip natin. And through that transformation, nagkakaroon daw tayo ng discernment. Okay? Kaya itong series na ito is a reminder po na ang Diyos natin, He is a personal God na may pakialam kung paano tayo mamuhay, kung saan tayo pupunta, and who we become. Okay? Kaya ngayon, tutungo po tayo sa kasunod na paalala. If the Word is the foundation, if surrender is the transformation, then the Spirit's peace is the confirmation. Ang pag-uusapan natin ngayon ay the peace, the role of the Holy Spirit. Ready na ba kayo? Parang hindi. Ready na po ba kayo? Amen. Ayan. Gusto po natin malakas ang amen. Now, bago po ang lahat ng yan, tayo muna ulit tayo. Tayo po ay mananalangin. Tara po. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa napakagandang umaga na ito, Panginoon, na binigyan mo kami muli ng buhay para po makinig ng salita mo, para po umaten ngayon, Panginoon, at sambahin ka, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na punuin po ninyo ng presensya niyo ang bawat sulok ng lugar na ito. Lord, we remove every distraction in Jesus' name. Hayaan mo po ang puso namin at ang isip namin ay mag-focus lang sa'yo. Thank you, Lord. We praise you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, upo na po tayong lahat. Now, bakit ito po ang kasunod, no? Kasi pagka-reveal ni God ng kanyang will through His Word, binago niya po ang puso natin. The Holy Spirit now begins to guide our steps through peace. Okay? Ang problema po kasi sa atin, gusto natin ng direction without devotion. Gusto natin ng clarity without consecration. At gusto rin natin ng peace nang walang obedience. Okay? Pero ang Diyos po ay hindi nagbibigay ng direction sa taong ayaw mag-align sa Kanya. Kaya kailangan malaman natin yung mga internal indicators na ginagamit ng Diyos para i-lead tayo. At isa sa pinakamahalagang internal indicator na ginagamit ng Diyos ay, syempre, hindi lang yung panlabas na signs, internal nga, Hindi coincidence, hindi feelings lang, kundi ang kapayapaan na ibinubunga ng Espiritu Santo sa puso natin. Okay? So malinaw ang foundation sa'yo, may transformation na ginawa sa'yo, ngayon may kapayapaang ibibigay sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, peace be with you. Ayan. Okay, so ang tanong po, no, why is peace the role of the Holy Spirit? Okay? Unang-una po, peace is the Spirit's internal umpire. Ipapaliwanag ko po yan. Colossians 3:15 says, let the peace of Christ rule in your hearts. Okay? Yung salita pong ginamit ni Paul dito para sa word na rule ay mula sa Greek word na brabeo, na ang ibig sabihin ay umpire. Okay? Baka may magtanong, Pastora, bakit peace of Christ? Singit ko lang to. Pero role ng Holy Spirit. Ganito po ang sagot ng Bible. In John 14 verse 26 to 27, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Si Jesus po ang source ng kapayapaan. Okay? Binili niya po ito sa krus. Pero ang Holy Spirit, ang agent na nagdadala at nagpapairal ng kapayapaan sa loob ng puso natin. Kaya nga po ang peace ay isa sa fruit ng Holy Spirit. So ang peace ay galing kay Jesus, pero ito ay bunga ng gawa ng Holy Spirit sa puso natin. Malinaw po?
Okay? So Christ gives the peace, the Spirit governs the peace. Okay? So balikan po natin. Ang umpire po ay parang referee sa isang laro, pero may difference po sila. Okay? Ang referee, nag-e-enforce ng rules. May may authoritative judgment. Pwedeng mag-penalize or mag-disqualify ng players at merong legal and official power, which is very close din po sa pagiging umpire. Okay? Ang umpire, hindi lang siya nag-e-enforce. Okay? Nag-o-oversee siya ng fairness ng laro at siya yung nagde-desisyon between sa close calls, yung malalapit na pagdedesisyonan, no? Para mapanatili yung order and flow ng laro. So para siyang arbiter kaysa lawgiver. Okay? Pag sinabi nating arbiter, ito kasi yung may legal authority to decide between disputes sa mga kaguluhan. Okay? Mga hindi pagkakasunduan. Okay? So ang referee, nag-e-enforce ng rules while ang umpire ay nagsisettle ng mga pagtatalo. Si umpire ang decision maker between sides. Okay? So nung sinabi ni Paul in Colossians 3:15 na let the peace of Christ rule in your hearts, hindi sinasabi ni Paul na let the peace become the law that forces you. Pero ang sinasabi niya, let the peace of Christ act as the umpire in your heart. Pwedeng ginamit ni Paul yung words na, pwede naman niyang gamitin yung command. Let the peace command. Let the peace dominate. Let the peace control. Pero hindi. Ang ginamit niya, let the peace of Christ rule or be an umpire. Okay? Ibig sabihin nito, hayaan nyo na ang kapayapaan na galing kay Kristo ang magdesisyon between sa nagtatalong mga emosyon mo, mga impulses mo, mga reaction dyan sa loob ng puso mo. In other words, kapag nagtatalo sa loob mo yung galit tsaka yung pagpapatawad, medyo tinitimbang mo Anger versus forgiveness. Merong pride versus humility. Merong fear versus faith. Merong retaliation versus grace. Let the peace of Christ arbitrate the outcome. Hayaan mo ang kapayapaan na galing kay Kristo ang magdesisyon kung sino ang panalo. Let the peace of Christ make the call in your heart. Kasi minsan po ang problema, gusto natin ng vote ng emotions natin. Kung sino yung lamang sa emosyon natin, yun ang panalo. Hindi ang verdict ng Holy Spirit. Gusto natin minsan manalo yung galit natin, pride natin. Minsan nga naalala ko pag nag-aaway kami ni Pastor Eric, sasabihin ko, Lord, patigasin mo yung puso ko. Kasi yung mga babae, malambot yan, konting yakap lang. Sige na nga, bati na tayo. Di ba? Kaya minsan sasabihin ko, Lord, patigasin mo nga yung puso ko. No, minsan inuuna natin yung emosyon natin. Di ba? Pero let the peace arbitrate. Ang peace po, hindi siya yung absence ng trouble. Ang peace po is the presence of Christ in the middle of your decisions. Kaya nga yun ang ginamit na term, hindi puwersa, hindi threaten, hindi ka in-overpower, kundi let the Holy Spirit help you decide who wins. Okay? Kapag ang peace ay umiral, nawawala yung urgency ng laman. Nawawala yung ingay ng pride. Pati yung panic nawawala. Because you are governed by the Spirit kung saan merong buhay at kapayapaan. Amen po ba? Okay? Sa isang baseball game, kapag ang runner nag-slide, napanood yun na ba yun? Yung pagka nagbe-baseball, tapos tumakbo yung runner, tapos papunta siya sa base, tapos nagsaslide sila, di ba? Para maabot yung base, maunahan yung pagsalo ng bola. Tapos may mga, doon, parang dust. Diba? Yun, malabo yun. So, hindi nakikita agad kung sino na una, yung pagsalo ba o yung pag-slide nung runner. Okay? Magsisigawan yung crowd, yung mga team nagtatalo kung pasok ba sila o hindi. Lahat may opinion. Pero kapag ang umpire nagsalita, sasabihin niya lang safe o kaya out. Yun ang magiging final decision. That's what the peace of Christ does in your heart. Kapag maingay ang isip mo, kapag nagsusumigaw ang damdamin mo, pag nakakalito ang sitwasyon mo, the Holy Spirit steps in and says, ito ang tama, ito ang mali.
tumuloy ka, huwag kang tumuloy. And then makakaramdam ka ng overwhelming wave of peace and you move forward. Okay? Sabihin nyo nga, thank you, Holy Spirit. Diba? Kaya nga in Romans 6:8 it says, the mind governed by the Spirit is life and peace. Kaya if you are led by the Holy Spirit, ang natural na resulta ay kapayapaan. Okay? Hindi lang basta mapayapang pakiramdam, but it is the Spirit's decision inside your heart. Bakit? Because number 2, peace is the Spirit's gentle voice of direction. Okay? Kung ang peace kanina ay ang decision maker, ngayon naman ang peace ay ang boses ni Holy Spirit na gumagabay sa'yo. Isaiah 30 verse 21 says, you will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Actually, pansinin niyo kung paano nagsalita si God. Hindi sumisigaw, instead He was guiding. Hindi pushing pero directing. Okay? Hindi nagmamadali pero leading. Okay? John 16:13 says, but when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. The Holy Spirit, no, is so gentle, hindi siya nanunulak o namimilit. Sometimes He whispers. Bulungan mo yung katabi mo mamaya, libre mo ako mamaya. Ayan. Bulungan mo, libre mo ako mamaya. The Holy Spirit whispers. Pwedeng ang mundo, pilitin kang magmadali, di ba nakakaratel kapag may nagmamadali, bilisan mo. Yan po ang lagi namin pinag-aawayan ni Pastor Eric pag umaga kasi ang asawa ko po, napakatagal kumilos. Nasa akin yung mic. Okay? Kaya sasabihin ko, bilisan mo naman. Sabihin niya, nakakainis ka, maghintay ka, huwag mo akong madaliin. Di ba? Nakakaratel kasi pag may nagmamadali sa'yo, di ba? Pwedeng yung takot, itutulak ang kumilos, gawan mo ng paraan yan. Kung hindi, yari tayo. Di ba? O kaya naman, sasabihin ng pride sa'yo, patunayan mo yung sarili mo. You know, but the Spirit, He whispers gently to you, this is the way, walk in it. Ito ang daan, ito ang tama, ito ang gawin mo. Sino dito nagda-drive? Motor man yan, o kotse man yan, o e-bike man yan. Nakagamit na ng Waze. Sino may alam ng Waze? O ng Google Maps. O diba, may kakaalam tayo dyan, no? So, di ba pag nagda-drive ka, nagsasalita si Waze, turn left, turn right, accident ahead. O diba, may mga ganyan yan, no? Sino dito, yung nagkamali na kayo ng liko sa Waze, hindi niya nasundan, meron na, may tumatawa dito, meron na, no? Diba? Nung nagkamali ba kayo, sinagawan kayo ni Waze, hoy, mali yung linikuan mo. Sabi ko, right. Ginawa mo, left. Di ba sabi ko 600 meters pa? Meron ba napagalitan ni Waze dito? Wala naman siguro, di ba? Kung meron pakitapon yung cellphone nyo, nakakatakot yan. Di ba? Pero di ba, mahinahon sasabihin ni Waze, pag ibang nadaanan mo, sasabihin niya, recalculating, rerouting. Di ba? Iniiba niya no? Nag-aanap siya ng ibang route. That's how the Spirit leads. Not with condemnation, not with panic, but with gentle correction and steady direction. Okay? Kung ang nararamdaman mo ay pressure, panic, at pride, that's not the Spirit. Pero kung ang nararamdaman mo ay peace, humility, may clarity, that's the Spirit. Okay? The voice of the Holy Spirit is not loud and forceful. Ito ay kalmado, malinaw, at mapayapa. Hindi ka ililid ni Lord sa panic or pressure or sa emotional blackmail. Hindi po ganon si Lord. Sabi sa James 3:17, the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit. Kaya kung meron po kayong dinedesisyonan na alam nyong walang peace doon sa pipiliin nyong desisyon, reconsider. Pray. Let the peace of Christ arbitrate. Let the Holy Spirit decide. Okay? Now, kung ang peace ay umpire, kung ang peace ay voice, number 3, peace is the Spirit's guard through prayer. Ang peace naman daw din ay nagbabantay. Okay? Ang kapayapaan ng Diyos ay parang bantay na nakatayo daw sa puso at isip natin, lalo na kapag tayo ay nananalangin. Kaya anong sabi sa Philippians 4 verse 6-7? Kapag nag-aalala ka, it says, do not be anxious about anything, but in every situation by
prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Pansinin nyo, nauna yung prayer bago yung peace. You don't get peace before prayer. You get peace through prayer. Kasi ang pananalangin ay hindi lang basta pakikipag-usap sa Diyos, pero ito yung pagpapatahimik mo sa kaluluwa mo enough para marinig mo ang Diyos. Minsan, kaya pala ang gulo-gulo ng isip mo, mali-mali ang desisyon mo kasi hindi ka nanalangin. Kaya walang peace. Dinaan mo sa feelings yung desisyon mo. Inuna mo ang naiisip mo. Kaya yung isip at puso mo, sobrang ingay, hindi mo na marinig yung sagot ni Lord sa'yo. But sometimes, we have to quiet our souls enough to hear Him. Di ba po ang isang bottle of water, kapag inalog mo daw yan ng sobrang lakas, di ba, magiging cloudy yung itsura niya, hindi mo na makikita, hindi na siya see-through. Pero pag linapag mo siya, maya-maya, pag medyo nag-settle na siya, makikita mo na ulit, hindi na siya cloudy. Okay? Sometimes, ganun din po ang kailangan natin. Di ba? Yun ang nagagawa po ng panalangin. I-shake ng buhay ang soul mo, life will shake your soul. Anxiety, shake niya yung isip mo. Yung pressure, i-shake niya yung puso mo. But when you pray, God lets your spirit settle. Medyo kumakalma. And when your spirit settles, nagkakaroon ng kalinawan. Nagkakaroon ngayon ng direksyon. Amen po ba? Kaya sa totoo lang minsan, hindi agad sagot ang kailangan mo. Kailangan mo katahimikan. No? Dahil kapag tahimik ang kaluluwa mo, mas malinaw ang boses ng Diyos. Amen? Kahapon po sa life group namin, syempre may mga asawa na po karamihan sa life group ko eh. So, yung isang life group ko, sabi niya, ako ang problema ko, bungangera ako sa asawa ko. Hulaan niyo kung sino. Problema ko, bungangera ako sa asawa ko. At kadalasan, para sa may mga asawa dyan, kapag nagsisigawan, hindi nagkakaintindihan. Tama po ba? Diba? Kapag mataas ang boses, natitrigger. Lalong naiinis. Imbis na kumalma, lalong nagkakapikunan. Tama po ba? Sino may mga asawa dito? Yan. Kurutin mo nga sa pisngi yung asawa mo. Cute-cute mo talaga. Yan. Diba? Pero kapag binago mo ang approach mo sa asawa mo, medyo malambing, kahit tumaas yung boses niya, tahimik ka pa rin. Alam niyo, magugulat kayo, kakalma na din yan. Hindi na kayo masistress. Nakaka-stress pa naman pag nasistress po ang asawa natin. Tama po ba? Parang mas madali na maintindihan ano ba yung gusto niyang mangyari. Ganon din minsan when it comes to praying to God. No, sabi sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Sometimes that's all it takes. Be still. Kalma. Sabi mo sa katabi mo, kalma ka lang. Be still, be quiet, listen to God. Yung prayer, hindi lang niya babaguhin yung sitwasyon mo, pero babaguhin niya yung loob mo. Amen? May umpire, may boses, may bantay, at ngayon naman, peace is the Spirit's pull, not the world's push. Kanina sabi natin, the Spirit is gentle, hindi siya nanunulak, ang mundo ang tumutulak. Okay? Mamadaliin ka, tuturuan ka makipagkompetensya, puro performance, puro proving sa mundo, pero si Holy Spirit, He will pull you to rest. He will pull you to trust. He will pull you to obey. Parang tug of war. Nakapaglaro na ba kayo ng tug of war? No? The Holy Spirit is fighting for you in this world. Gusto ko maintindihan natin yun ha. Pinaglalaban din kayo ng Holy Spirit. May gentle pull si Holy Spirit. Yung go ka na sa trip ng mundo, lapit ka na bumigay, pero may naramdaman kang gentle na hila, sabi, wag mo na ituloy yan. That's the Holy Spirit pulling you. Yung mundo tulak ng tulak, si Holy Spirit, hinihila ka niya pabalik kay Lord. Minsan nga, hindi ka dapat a-attend ng LG kasi parang tinatamad ka, pero bigla ka mahihimasmasan, sasabihin mo, ay, hindi pwede to. Kailangan umattend ako. Kailangan mag-church ako. Kailangan mag-devotion ako. May pull ng Holy Spirit. Kaya lang, minsan, may pull ng Holy Spirit, pero ikaw, justify ka ng justify kung bakit okay lang yung ginagawa mo kahit ramdam mo na iba ang direksyon ni Holy Spirit.
Kaya minsan, ginagawa pa rin natin yung gusto natin. Kaya please po, kapag naramdaman niyo po ang pull ng Holy Spirit, sumunod po kayo. Amen? Again, sabihin niyo nga ulit, thank you, Holy Spirit. Diba? Kasi nung inaaral ko po ito, na-appreciate ko talaga, yun pala yung reason kung ba't nandito pa ako. Kung bakit lumalaban pa tayo. Diba? May times nga na paalis ka na ng church kasi parang ang sarap na lang mag-enjoy sa mundo, pero nandito ka pa rin lumalaban. Hindi yun guilt, hindi takot, hindi pressure. That's the Holy Spirit pulling you back to life. No? The Holy Spirit is fighting for you and fighting with you. Kaya pala sabi sa Matthew 11, di ba? Come to me. Lapit ka. Kaya alam nyo po, before anything else, manalangin po tayo. You will feel the pull of the Holy Spirit when you pray. Pause and pray. Sabi sa Galatians 5:17, for the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. So tug of war talaga. Iba ang gusto ng flesh, iba ang gusto ng Spirit. Kaya ang panalangin ko po ay lagi natin maramdaman ang gentle pull of the Spirit. Yung nararamdaman mong tensyon sa loob mo, minsan hindi ka nalilito. Nararamdaman mo yan kasi lumalaban ng Diyos para sa'yo. Akala mo, napili mo yung tama kasi malakas ka. Hindi, tinutulungan ka ni Holy Spirit. Amen? At alam nyo po, habang inaaral ko to, lalo kong na-appreciate si Holy Spirit talaga. John 6:44 says, no one come to me unless the Father who sent me draws them. The Holy Spirit draws. Hinihila ka niya pabalik sa Diyos. And naalala ko in Isaiah 40, verse 11, sabi doon, he tends his flock like a shepherd. He gathers the lambs in his arms and carries them close to his heart. He gently leads those that have young. I can imagine, no, God gently carrying us close to his heart. Buhat-buhat tayo. Hindi ka tinutulak ng Diyos sa palayo sa Kanya. In fact, binubuhat ka niya papalapit sa Kanyang puso. Okay? But, let me clarify this. Ang peace po ay hindi kapalit ng salita ng Diyos. Ito ay confirmation ng salita ng Diyos. Peace, number 5, is the Spirit's confirmation, not a replacement for the Word. Ang peace, hindi niya papalitan yung Bible. Ang peace, hindi niya i-override ang Scripture. God's peace will never contradict God's Word. Malinaw po? Okay? Ang Holy Spirit po ay hindi magko-confirm ng isang bagay na kinokontra ang Biblia. Okay? John 16:13 says, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears and He will tell you what is yet to come. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ay hindi gumagawa ng sariling version ng truth. He will confirm the Word. Kaya wag po kayong mahibang na may peace sa labas ng katotohanan ng Biblia. Sabi yan ng Bible mo, pero masaya ako sa relasyon ko ngayon, may peace ako dito. Sabi mo sa katabi, huwag kang mahibang, i-confirm mo sa Word. Di ba? No? Kaya nga sabi po in 2 Timothy 3:16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ang truth po, ang Word of God po, ang tanging basis natin. Ano pa yung mga verses na nagpapatunay nito? Psalm 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. John 17:17, sanctify them by the truth, your word is truth. Meron kasing laging ginagamit yung, tingin ko itutuloy ko ito kasi may peace sa heart ko. Pero na-confirm mo na ba sa word? Bago mo sabihin na may peace ka sa gagawin mo, tanungin mo muna ang sarili mo, does it align with the Scripture? Does it honor Christ? Does it reflect God's character? Kaya nga ang series natin ay Compass of the Soul. Kaya sinimulan natin sa foundation, which is the Word of God, the transformation, and now the peace. Kapag nag-match ang Word at kinikerry ang peace, you are walking with the Spirit. Balik tayo sa Waze. Isipin mo, nagda-drive ka, tapos naka-on yung Waze mo, tapos sabi ni Waze, left, tapos sabi mo, ay, gusto ko mag-right kasi parang may peace ako dito. Pwede ba yon? Kahit gaano ka ka-peaceful, kung mali ang dinaanan mo, mali ang pupuntahan mo. Malinaw? Kaya ang Word of God, ang GPS mo, ang peace, ang confirmation mo. Hindi ka pwedeng mag-drive gamit ang feelings lang, kailangan mo ng direksyon. Tama po ba?
No? Alam niyo po, ito yung masakit na katotohanan. Na-realize ko habang inaaral ko po to. Minsan, akala natin may peace tayo kasi sanay na tayo. Sanay ka na sa kasalanan, kaya akala mo mapayapa. Minsan, feeling mo may peace ka kasi komportable ka na sa mali. Pero hindi ibig sabihin tama. The word gives direction. Peace gives confirmation. Gagamitin ni Holy Spirit pareho, pero never against each other. The world reveals, surrender transforms, peace confirms. Hindi na para maghintay ka pa ng kidlat, Lord, pag kumidlat siya na. Matuto po tayong makinig for peace. Let the peace of Christ rule in your heart, guard your mind, and guide your steps. And when peace makes the call, walk in it. Kaya kung may dinedesisyonan ka ngayon, kung may pinagdadaanan ka ngayon, kung hinahanap mo yung tamang direksyon, pause, pray, and ask the Holy Spirit to guide you. Seek for the peace of the Holy Spirit. Kaya ang tanong ngayon, hindi na may sign ba? May feelings ba? May coincidence ba? Ang tanong ngayon, may peace ba galing sa Holy Spirit? Ang Diyos po natin, He is not a God of confusion. He is a God of peace. Hindi kanya lilituhin, bibigyan kanya ng kalinawan. At ang salita po ng Diyos ang magbibigay ng direksyon. Ang pagsuko po ang magbabago ng mga puso natin at ang kapayapaan po ng Holy Spirit ang magkukumpirma ng lakad natin. Dahil kung kasama mo ang Holy Spirit, may umpire ka sa puso, may boses ka sa likod mo, may bantay ka sa isip mo, may hila ka pabalik sa Diyos, at may kapayapaan kang nagkukumpirma ng daan mo. Kaya kapag peace ang tumawag sa'yo, sabi nung umpire, safe. No? Safe sa puso mo, lakaran mo. Kapag ang peace ang nagsabi, ito ang daan, sundan mo. Kapag ang peace ang nagbantay sa isip mo, magtiwala ka. Sabi nga dun sa kanta natin kanina, yung Spirit of the Living God, sabi doon, we only want to hear your voice. We're hanging on every word. We want to know you more and more. We're hanging on every word. No? Sa'yo lang ako kumakapit, sa salita mo lang ako kumakapit, Spirit of the Living God. No? Kaya, church, ang panalangin ko po, wala tayong ibang hanapin at pakinggan na boses, kundi ang boses ng Holy Spirit. Pero huwag niyo pong isipin na parang magic yan na maririnig niyo. Magbasa po kayo ng Word of God. When the Holy Spirit speaks, sabi doon, when He moves, magbabago ang pagtingin mo, magbabago ang hinahanap mo, magbabago ang buhay mo. Kaya po, church, again, let the peace of Christ rule in your heart, guard your mind, and guide your steps. Kaya naman ngayon po, no, we are going to ask the Holy Spirit to come in the room and change us. Amen po ba?